Ayan mga boss, magandang araw. Welcome to my vlog. So bago ang lahat, pag-follow, subscribe, comment ang ating Facebook page, YouTube channel. So nandito na itong Ford Everest. Napalitan na natin ng suction valve. Tingnan natin kung aandar siya. Try natin. Kasi ilang araw na rin to dito. So ayan, nakauna yung susi niya. Ito mga boss yung tumirik sa Cavitex na ni-require dito sa atin. Suki natin na customer dito. So ito mga boss, sana umandar para kung sa ganun makabiyahin na to. Try na natin on susi. Ay, nakauna. Start. Paandar na siya mga boss Isa na lang. Isa na lang. First, redondo. Second, oops, baka kumampas. Second, wala pa rin siyang check engine. Dala ka na. Pa rin. So, bubumbahin natin doon sa kanyang pump. Papump natin. Ayaw Parang paandar na siya mga boss So ito, ipapump nyo lang to baka sakali umabot po sa kanyang nozzle. Yeah. So isang redondo pa mga kaibigan. Bubumbahin pa natin para sigurado. Bomba. Bomba. Para na siya. Suction valve. So napakapahal nito mga boss. Buti meron tayong isang kaibigan na na-recommend na pahiramin tayo ng suction valve. Kung bumili pala tayo kagad, pag hindi umandar, yari na, di ba? Yun na mahirap dun. Kaya nga lang, may nagtiwala sa akin isang kaibigan na pahiramin muna tayo. Pagka may bumuga na diesel, mga boss, sigurado na yan. Wala siyang check engine fuel filter. So ayaw pa rin umandar. So kailangan natin magbukas ng doon nozzle kanyang kasi baka nagkahangin. Papalistay natin doon sa isang kaibigan natin. 3 days later. Yun guys, magandang araw. So ito na yung ECU ng Ford Everest na chine-check natin. So bubuksan natin kung talagang sunog talaga yung ilalim kasi nagpalit na tayo ng suction valve. Yung ECB valve pinalitan na natin, so ganun pa rin, wala pa rin diesel na pumupunta doon sa mga injector. Sa mga nozzle wala pa rin diesel na nabuga. Tapos pinuputok yung fuse ng alternator at saka injector. Lagi niya pinuputok. So ngayon napagdiskitahan natin yung ECU. Baka mamaya may damage yung loob. Ayan mga boss. Ito naluwagan na namin to. Kaya kakamayin na lang natin. Ayan bulaklak, alin range. So kasi ito mga boss, ang nangyari dito sa Ford Everest, tumirik sa Cavitex. Bigla na lang huminto yung makina, namatay. Tapos pag andar nung may-ari, pag start tayo na may start ulit. Kaya nahatak na. So akala natin naputulan ng timing belt. Ayan o, tatak nito eh. Ayan o.
ECU ni Ford, yung ganung model 2009-2010 model na Ford Everest. Pero siguro naman hindi lahat, kataon lang siguro to. So hindi ito nabaha mga boss ha, walang issue sa baha to. Bigla na lang kumirig yung sasakyan sa Capitix, kaya ni-record papunta dito sa atin. So yun nga pala mga boss, mga kaibigan, bagong lahat, mag-subscribe ng ating channel, comment, share. Yes Mechanic. Ayan, natanggal natin yung screw. Dito pa lang ano mo pa lang, amoy sunog na eh. Ayan o, no? Baho. Ito, buksan na natin. Ay, grabe, sunog na pala mga boss. Pumutok. Talagang lumiyab siguro to sa loob. Yun mga boss, hindi na ito kailangan i-repair. Hindi na siya mare-repair. Tingnan nyo naman yung loob. Diba? Talagang sunog na sunog lahat. Yung mga capacitor niya naliliit. Grabe inaabot nito. Ayan mga boss, kita nyo naman kung paano inabot. Hanggang sa takip niya, ando doon yung sunog. Okay lang sana ito ma-repair kung dito lang mga pumutok yung mga paa niyan. Yan, tapos ito lumubo yung capacitor. O pwedeng ano yan, mapalitan ng ganito. Pero sa itsura naman ito, talagang ano, kasi sabi nga nung may-ari nito, pag nag-i-start na siya, wala na siyang check engine. Tapos may time na pag in-start sa umaga, lalo na pag nakapahinga yung sasakyan, hard starting na. Siguro nakakatatlong ulit siya bago magbigay ng ano, start. So ayan, kita nyo, ECU ni Ford Everest, 2009 model or 2010. Ayan o, putok. Diba? Sunog na sunog yung ECU. Ayan yung takip po. Pati sa takip, umabot yung ano, sunog. Buti nga hindi talagang tuluyan lumiyab, ano? Nyo, buti nga hindi tuluyan lumiyab, no? Kasi kung lumiyab tong buo, yari, nasunog pa yung sasakyan. So ito mga boss, maaring ano, i-check natin yung alternator niya, maaring overcharge, kaya siya pumunta dito sa ano, ECU niya, sa computer box. Kasi kadalasan pag nag-overcharge yung alternator, so ang mapuputok, ECU ang masisira. So i-check din natin yon, kasi pinuputok niya yung fuse. Kasi ang fuse nito ay fuse ng alternator at saka injector ay iisa, 30 amperes o kaya 20 amperes yung ginagamit doon sa fuse na yon. Laging pinuputok pag nagkulang susi, pag nag-start, kaya pala pinuputok dahil dito na kay ECU. Warak-warak na pala yung ano, mga capacitor. O diba, grabe. Kaya dapat ano, alam nyo talaga mga kaibigan, ito talagang siguro sa sobrang tagal na talagang nagka-problema doon sa system ng ano nga, baka overcharge sa injector, kaya siya pumunta dito sa ECU, bumalik yung ano, diba? Kaya sabog, baho. Kaya kanina pag-open pa lang natin ito, nangangamoy na kagad. Di mo pa nabubuksan, amoy mo na yung ano eh, yung sunog eh ng ano, computer box niya. So yun lang mga boss, sinishare lang natin para ano, malaman natin yung loob ng ano, ECU, kung anong nandoon sa loob. So maliliit lang na capacitor, parang ano, radio, electronic. So ito, aminado talagang hindi na mare-repair to kahit saan dalhin to. So surplus ang mangyayari dito, bibili ng surplus o kaya yung bago, kasi napakamahal. Siguro sabihin mo lang 70,000, 60,000 ang dito. So sa ano, surplus, palagay mo na lang, sabihin mo na lang 30k, 35, 40, ganyan sa mga surplus yun. So yun lang mga boss, sinishare lang namin kung ano yung laman loob ni ECU. Thank you. Next na lang, update na lang tayo kung makabili ng bago hanggang sa pagandar ni Ford.